Magandang gabi sa lahat. Ako po si Hermarie Maando na mag-uulat ukol sa Kabanata 17 tungkol sa Misfortune in Madrid ni Rizal. Pagkabigong makamit ang hustisya para sa pamilya. Pagdating sa Madrid ng Agosto 1890, agad na timog ni Rizal ang tulong ng kolonya ng mga Pilipino. Ang Asosyasyon Hispano-Filipina at isang liberal na pahayagang Espanyol na La Justicia, El Globo, La Republica, El Resumen at iba pa sa pagkuha ng hustisya para sa mga inaaping nangungupahan sa Calamba, kabilang ang kanyang pamilya. Walang lumabas sa panayam ni Rizal kay Minister Fabe. Kaya ng sinabi ng El Resumen, isang pahayagan sa Madrid na nakiramay sa adhikain ng Pilipino. To cover the ears, open the purse, and fold the arms, this is the Spanish colonial policy. Higit pang kakilakilabot na balita ang nakarating kay Rizal sa Madrid habang siya ay nagsasagawa ng isang walang kwentang laban para sa hustisya. Mula sa kaniyang bayaw na si Silvestre Ubaldo, nakatanggap siya ng kopya ng ejectment order sa mga Dominican laban kay Francisco Rizal at iba pang mga nangungupahan sa Calamba. Mula sa kaniyang kapatid na babae si Saturnina, nalaman niya na ang pagtatapon kay Napasiano Rizal, Antonio Lopez, Silvestre Ubaldo, Chong Mateo Elojorde at Dandoy, Dr. Rizal na kamag-anak sa Mindoro, ang mga kapuspalad na deporte na ito ay inaristo sa Calamba at ipinadala palabas ng Manila noong Setyembre 6, 1890. Sa kanyang desperasyon, humingi si Rizal ng tulong sa mga liberal na estadistang Espanyol na dating miyembro ng ministeryo kasama sina Becerra at Maura. Muli siya ay nabigo dahil ang estadista na ito ay nagbigay lamang sa kanya ng matamis na mga salita ng pakikiramay at wala ng iba pa. Sa pagdinig ni Blumentritt sa Leitmeritz tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kaibigan, hinamok siya na makita si Reina Regent Maria Cristina, namumuno noon ng Espanya sa panahon ng minorya ni Alfonso XIII. Ngunit, hindi niya makita ang kanyang kamahalan dahil wala siyang makapangyarihang mga kaibigan na magdadala sa kanya roon, ni ginto na magpapahid sa mga palad ng maimpluwensyang Kortiya. Rizal's Eulogy to Panginiban. Halos hindi na nanirahan si Rizal sa Madrid na makaranas siya ng panibagong pagkabigo. Ito ang malungkot na balita na sinapit ng kanyang kaibigan na si Jose Maria Panginiban, ang kanyang mahusay na katrabaho sa kilusang propaganda ay namatay sa Barcelona noong Agosto 19, 1890 pagkatapos na matanggal na karamdaman. Labis siyang nagdalamhati sa pagpanaw ng kanyang bayaning Bicol. Sa pusong nagdadalamhati, kinuha ni Rizal ang kanyang panulat at sumulat ng isang dakilang eulogy kay Panginiban tulad ng sumusunod. Panginiban, ang mahusay na kasama ng trabaho at kahirapan, ang magiliw na kaibigan at kababayan na minamahal, ay nilarawan sa libingan sa murang edad na 27 taon. Nahuli lang namin ang kanyang huling bulong. Nakita siyang nawala ng bisa sa iyong mga bisig. At parang nakinig kami sa kanyang mga pariralang puspos ng masiglang pagkamakabayan na inspirasyon ng pinakadalisay na pag-ibig sa kanyang sariling lupain. Siya ay isang desperasyon na mamatay sa malayo, napakalayo sa katutubong lupain, na hiwalay sa kanyang pamilya, sa kanyang pinakamalalim na pagmamahal, at sa bulaklak ng kanyang kabataan, sa kanyang pinakamalayong ilusyon at pag-asa. Nang ang isang malarosas na kinabukasan ay nasa paningin. 604 na mga salita, kaya naman ang kanyang mga huling salita
ay ang mapagmahal na pag-alala sa kaniyang iniidolo na bayan ay isang taus-pusong pamamaalam sa Pilipinas. Agosto 19, 1890, ang araw ng pagluluksa ng maraming Pilipino sa Europa. At ang pagkakataon ng parehong buwan at taon ay namatay rin ang kanyang kaibigan at kababayan na si Feliciano Gonzales Timbang na labis na ikinalungkot niya. Aborted duel with Antonio Luna. Noong Agosto 1890, dumalo si Rizal sa isang social reunion sa Madrid kung saan naging lasing at bitter si Antonio Luna tungkol sa nabigong pag-iibigan nila ni Nelly Hosted. Nagbitaw siya ng mga hindi magandang salita tungkol kay Nelly na ito ay narinig ni Rizal at ginantihan ng tunggalian. Si Rizal ay isang mahusay na pagpapaputok ng pistula kaysa kay Luna at ito naman ay superior na eskrimador. Ang insidente ay ikinagulat ng mga Pilipino at sinubukan nilang pakalmahin ang mga ito. At ipinaliwanag ito ay makakapinsala sa kanilang layunin sa Espanya. Sa huli ay humingi ng tawad si Luna sa kanyang pagkalasing at tinanggap ni Rizal ang kanyang paghingi ng tawad na nagpanumbalik ng kanilang pagkakaibigan. Hinamon ni Rizal sa isang duelo sa Ritana, Wenceslao. Si Rizal ay isang taong hindi mainitin ng ulo o arogante. Ngunit habang nasa Madrid si Pepe, hinamon niya sa isang duelo si Wenceslao Ritana. May tuturing na mapait niyang kaaway ng panulat. Si Ritana ay isang talentadong scholar na nagtatrabaho bilang isang press agent sa Espanya. Nagsalot siya ng isang artikulo na pinamagatang La Epoca, isang makasalungat na dyaryo para sa mga Pilipino sa Madrid. Nakapaloob sa artikulo na hindi daw binabayaran ni Rizal at ng kanyang pamilya ang renta sa lupa nila sa Calamba, dahilan kaya't sila ay pinalisan ng mga Dominikano. Labis na nainsulto si Pepe at agad na naghayag ng nais nito na magipagtagisan ng lakas kay Ritana. Tanging dugo o ang paghingi nito ng tawad ang maglilinis ng pangalan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ginalaan si Ritana ng kanyang mga kakilala na hindi ito mananalo kay Rizal dahil mas magaling ito sa paggamit ng baril at espada. Agad-agad na nagpahayag si Ritana ng kanyang paghingi ng tawad sa artikulo na isinulat at pinatanggal ito sa mga pahayagan. Di naglaon, nakilala ni Ritana ang husay ni Pepe sa mga larangan na pinagtutuunan nito at sinulat niya ang kanyang unang biografiya tungkol sa pinakadakilang tagapagtanggol ng mga Pilipino, si Jose Rizal. Ang pagtataksil ni Leonor Rivera. Sa taglagas ng 1,870, labis ang pagdaramdam ni Rizal dahil sa mga suliranin na kanyang naranasan habang nasa Madrid. Isang gabi ay dumalo si Pepe at ang kanyang mga kaibigan sa isang pagtatanghal sa Teatro Apollo. Nang nawala ni Rizal ang kanyang gintong kadena de relo, nakapaloob dito ang isang litrato ni Leonor Rivera, ang kanyang kasintahan. Ang pagkawala ng relo ay naging isang masamang palatandaan. Disyembre ng 1870 ay nakatanggap ng liham si Rizal galing kay Leonor Rivera. Nagpapayag na ikakasal na ito sa isang lalaki na taga-Inglaterra dahil sa kagustuhan ng kanyang ina. Labis ang paghihinagpis ni Pepe at nadurog ang puso nito sa nalaman niyang balita. Ilang mga linggo pa ng paghihirap nang ipinagtapat ni Rizal sa kanyang matalik na kaibigan na si Blumentritt ang kalungkutan na kanyang ginadamdam. Nagpahayag naman si Blumentritt ng kanyang pakikidalamhati sa isang sulat. Ngunit ikaw ay isa sa mga bayani na lulupig sa sakit na ipinadanas ng isang babae dahil naghanap sila ng iba. 3 buwan pa ang nakalipas ay nagpadala ulit si Blumentritt ng sulat na nagpapahayag ng kanyang pakikiramay kay Pepe. Ang Tonggaliang Rizal del Pilar. Sa pagtatapos ng taong 1870 ay siya naman pagsisimula ng hidwaan ni Rizal at del Pilar sa supremasiya. Si Rizal, ang pinakatalentadong Pilipino sa kanyang panahon, ay ang namumuno sa mga Pilipino sa Europa, habang si del Pilar
ay isang manananggol at mamamahayag na walang kinatatakutan at ang utak ng editorial na La Solidaridad na sumisikat sa Madrid. Ang hindi pagtanggap sa idealismo ni Rizal ang naging dahilan ng unti-unting paghina ng pamumuno nito. Sa lalong paglala ng hidwaan sa pagitan ng dalawa, naging tutol si Rizal sa mga polisiya ng editorial na La Solidaridad at naghati ng kanilang pananaw pang politikal at reforma. Hanggang sa napagdesisyonan ng eleksyon sa pagitan ni Rizal at Del Pilar bilang responsable ang mamumuno sa komunidad ng Pilipino sa Europa. Nagbitiw si Rizal sa kanyang pamumuno. Nangyari ang eleksyon sa unang linggo ng Pebrero, 1871 na hati ang mga Pilipino sa dalawang paksyon, ang Rizalistas at Pilaristas. Mataas ang tensyon sa magkabilang panig at naging malala pa lalo ang hindi pagkakaisa sa pagitan ng mga magkababayan. Sa unang araw, lumamang si Rizal, pero hindi umabot sa 2/3 na boto na kailangan upang manalo. Sa ikalawang araw ay mas lumamang palalo si Rizal, ngunit hindi pa rin naging sapat ang boto upang manalo. Naging kritikal pa ang mga sitwasyon, at sa ikatlong araw, nakiusap si Mariano Ponce sa kanyang mga kasamahan na iboto si Rizal. Kaya't sa huli, nakuha ni Rizal ang 2/3 na boto at naging responsable. Ngunit nagdesisyon si Rizal na magbitiw dahil alam niya na nagkawatak-watak ang mga komunidad dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga pananaw. At minabuti niyang magbitiw kaysa pamunuan ng hindi nagkakaisang mga kababayan. Adios, Madrid. Ang isinulat ni Rizal sa isang maiksing salaysay at nagpapasalamat sa kanyang mga kababayan sa pagboto sa kanya bilang responsable. Nakakalungkot, ngunit nilisan na ni Pepe ang Madrid at sumakay sa isang tren patungong Beatriz. Habang umaandar ang tren, ay tinitingnan ni Pepe ang syudad. Habang inaalala ang mga masasaya at malulungkot na karanasan sa Madrid. At ito na ang huling beses na nakita ni Rizal ang syudad ng Madrid.